Tuluyan na pong sinuspinde ng ICC, ito pong, kanilang chief prosecutor na si Amir Khan. At saka yung UK po, ang latest po niyan kasi nung, yung ICC po, June 8 pa po, 'no? June 8 pa po sinuspinde 'to si Amir Khan. Pero eto po, June 20 o June 19 naman sinuspend na po ng UK. Kasi po ano 'to, UK citizen po itong si Amir Khan. Amir Khan ba 'to? Karim Khan pa. Maraming salamat sa pagtatama, Mikhail Yuri. O, si Karim Khan. UK citizen po 'to, abogado po 'to, nagpa-practice po siya, sa UK. Okay lang 'yan, tama lang po na kino-correct niyo ko. Wala naman pong problema dun, eh. Ang tao po nagkakamali, ang mahirap po yung hindi tumatanggap ng pagkakamali. Si Karim Khan po ay isa pong abogado ng UK at chief prosecutor po siya. Sinuspend na po siya sa pag-aabogasya dito po sa UK dahil po siya ay isang manyakol. Ayan. Arnold! Ang dami, alam niyo po, no? Talaga po, ngayon ko na po na yung mga Tulfo, eto pong si Clavio, eto pong si Karim Khan, at lahat po ng mga manyakol, may kakaiba po, no? Direksyon ng utak. Madali po silang madali po silang corruptible po ang utak. Kasi po, siguro ganyan, ewan ko, hindi ko naman na maramdaman yan. Dahil ako po ay hindi naman naging manya. Hindi naman po tayo naging M. Kaya po, hindi po natin alam kung ano po ang kanilang nasa utak. Pero easily corruptible po sila, no? Ganun po. Madali po silang matukso. Madali po silang matukso sa corruption dahil yung utak po nila ay hindi na po alam agad, no? Kung ano po ang tama at mali. Pag yung moralidad mo ay kompromiso na po ang iyong mga paniniwala mo. Compromise na rin po. Kaya po, ngayon, bakit po natin pinag-uusapan to si Karim Khan? Si Karim Khan po, matagumpay po na napalayas po nung ang abogado pa ni Tatay Digong ay ito po si Nicholas Kaufman, napalayas po yan. Hindi po natin pinayagan na maging prosecutor yan. Yun naman pala ba dong, wala na palang kinalaman kay Tatay Digong. Hindi po, malaki po ang kinalaman ni Karim Khan. Dahil po si Karim Khan, nung panahon niya po bilang prosecutor o siya po yung private lawyer. Private lawyer po siya, hinire po siya. Na private lawyer ng mga biktima di umano ng EJK ni Tatay Digong. O alam nyo na ibig sabihin ng hinire. Wala naman po, kung totoo po yung sinasabi nila na yung mga biktima ng EJK ni Tatay Digong ay mga munyerap, walang salapi. Paano po nakapag-hire ng katulad ni Karim Khan mga yan? 'Di ba? Mayroon pong nagbayad kay Karim Khan para maging private lawyer nitong mga biktima di umano. May ideya na kayo kung sino 'yun at saan magmumula yung pera na ipinambabayad kay Karim Khan. Kaya po 'yan yung dahilan para magkaroon lang po kayo ng closure sa utak nyo. Bakit po natin concern yan si Karim Khan? Yan po ang dahilan kung bakit po pinasuspend natin bilang prosecutor ni Tatay Digong itong si Karim Khan. Kasi nga, private lawyer siya nitong mga biktima di umano ng EJK ni Tatay Digong o ng crime against humanity ni Tatay Digong. So, ibig sabihin, sanay po yan tumanggap. At saka yung mga nauna pong ebidensya, si Karim Khan po, no? Yung panahon pa po ni Karim Khan yan.
nakalap. Okay? So, talagang may epekto po yan. Patutunayan lang, iuugnay lang po ng mga abogado ngayon ni Tatay Digong na karamihan po ng ebidensya nila ay galing kay Karim Khan. Alam na. Alam na agad kung ano ang pwedeng kahinatnan. So, malaki po ang interest. At eto pa po, no? Tingnan niyo po kung paano galawan yan. Una po nagdeklara yung UN na isuspindi yan si Karim Khan dahil meron pong teka, ano yun lang natin para sigurado tayo. Okay. Yun pong nauna po yung UN United Nations Office of Internal Oversight Services na imbestigahan po yan si Karim Khan. At napatunayan po na yung kanyang assistant na kasakasama, no? Kasakasama po sa mga lakad ay kanyang ginagawa ng kahalayan. Ayan. So UN po yung nag-imbestiga sa kanya nung una. Tapos, binigay po nila yung report sa ICC. Yung ICC naman po, gumawa ng 3 judges para imbestigahan muli si Karim Khan. Napawalang sala ng mga judge. So, ibig sabihin, ganyan po kasutil yung mga judge ng ICC. No? Wala po pala sa tamang huwisyo yan. Mabuti na lamang meron tinatawag na mas mataas pa sa mga judge. May mas mataas pa sa mga judge ng ICC. Yun po ang nagsuspindi. Kaya po ngayon lang nasuspindi, June 8 lang. Matagal na po yan sinabi ng UN na siya ay Siya po ay nyakol. Napatunayan na nyakol yan si Karim Khan. Pero, ang ginawa po ng mga judge ng ICC, pinawalang sala si Karim Khan. Nung nireview po ng Executive Committee, mas mataas pa po sa mga judge, napatunayan talaga na nyakol talaga yung tao na Hindi po napipigilan ng kanyang nyakol. Okay. So siya po ay suspendido. At sa July po, doon po sa UN. Sa UN na po yung kaso niyang nyakol na yan. Sa UN po siya, magbobotohan po yung mga ICC members. Doon po sa New York. Pag naging 125 po ang members, kinakailangan po 63. Tama ba? Kalahati. Mahigit. Para permanente nang matanggal yung nyakol na yan sa ICC. Okay. May epekto po ba to? Opo. Kasi yung mga judge nila ay wala po sa wisyo. Nakikita po natin yung mga judge po ng mga ICC, no? Wala pong pakialam talaga sa hustisya. Kung hindi, talagang gullible. Talaga po sila ay pwede po talagang ma-impluwensyahan itong mga ICC judges na to. Kaya babantayan po natin yung mga yan. Dahil nag-aalaga ng mga nyakol. Malapit na po matanggal yan. Malapit na rin po, suspended din siya bilang abogado sa UK. Iimbestigahan na rin na UK. Pag napatunayan po na ito po si Karim Khan ay talagang nyakol, tatanggalan siya ng lisensya para maging abogado. Mga niyayo pa kayong mga nyakol kayo. Sama-sama kayo. Badong